dumako ho tayo mga kabayan dito, no? Si Bato, nagagalit si Bato de la Rosa, mga bossing. Bakit kaya? Ayan oh, Bato de la Rosa, what is happening daw to our country, mga boss? Oh, sabi ni Ronald Bato de la Rosa, what is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Alam niyo po mga kababayan, ang tinutukoy po dito ni Bato de la Rosa ay si Grijaldo po kasi hindi talaga hinihintuan ng Kongreso na papuntahin at pabalikin si Grijaldo doon sa Kongres, mga kababayan. Kasi itong tao na to, ito, ayan, pumunta po yan sa Senado at sinabi na kumbaga inuutusan siya ni Benny Abante na ating congressman at ni Dan Fernandez na sabihin daw po na merong reward system. Eh wala naman pong bearing ito doon sa hearing ng Congress, mga kababayan. No? Sinabi lang po ni Garma, alam nyo kung sino ang makakapagpatunay ng aking mga sinabi at kung sino at kung paano bibigat yung aking mga sinabi, tanungin nyo po si Colonel Grijaldo. Ngayon po, hindi pumunta sa Congress, pumunta po mga bossing sa Senado at yun nga, ang sinabi niya, ano daw po mga kababayan, kumbaga may utos daw sa kanya na sabihin. So ngayon, pinapabalik sa Congress, ang dami na pong mga boss, ang dami na pong mga alibay. No? Keso ganito, may opera, ito pinagtatanggol po ni Bato de la Rosa. What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Colonel Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives. This afternoon, nakuha pala talaga. No? Nakuha, mga bossing. Si Grijaldo. May nagsabi naman po dito, mga kababayan, na yung operation daw po na yon, mga boss, kumbaga lang, pwedeng uwian lang daw. Despite his pleading to be placed under hospital arrest in an government hospital on HOR, House of Representative Choice, he is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Para namang hindi lalaki yan. Hospital arrest. O, tuloy natin, ha? If I were the chief PNP, I would not allow any of men to suffer this kind of injustice. Hindi. Kailangan nang sabihin at sagutin kasi ni Grijaldo yung kanyang pinakalat na inutusan siya. Bakit ngayon kinakabahan si Bato de la Rosa? Mga boss. Bato baka ikaw naman ang nag-utos. Sabihin na pinukpok lang si Grijaldo na sabihin yung mga yun. Kaya ikaw yung unang nagsasalita dyan. Sabi niya, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. Moreso, that these officers stood up for what is right, for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Naku naman, parang hindi lalaki. Kapag ka-hearing, pauuwiin na din yan. No? Gusto lang talagang malaman kung totoo yung kanyang sinabi na talagang pinilit siya na magsalita. Di ba? Sabi ni ME, syempre Sir Mark, kailangan itago ni Bato. Baka mapiga at maikanta siya, magkabistuhan. Sabi ni InfoFeed, gusto talagang tegihin ng mga Duterte ang minions at presidente para mapaupo nila si Sara at gagawin nilang criminal state ang Pilipinas. At sa tulong ng communist. Naku, mahirap yun, no? Sabi ni Joshua Me, tanim ebidensya, masyadong halata. Sabi ni Rego, nag-iiyakan mga kabilang kubol dahil mga kakamping at dilawan nandoon sa Malacanang. Ay, oo. Kailangan na nilang bayaran ang mga ginawa nila sa EJK. Ako mga bossing, nung nakita ko ito, sabi ko, para namang hindi malala yung naging operasyon. Parang peki nga ho Parang walang katotohanan yung operasyon dito. Si Roque, saglit lang.
Ba't biglang nagkaroon ng ano, Becky? Roque. Oh, magkatunog po kasi yung Becky at Roque, pasensya na po. Oh, 'di ba? Alam niyo ho kasi mga kababayan, kung eto pong si Grijaldo, pagkatapos po nung sinabi niya na siya daw po ay pinilit, pinatawag na po agad siya doon sa Congress, pumunta na siya doon. Hindi na aabot sa puntong ganito. Wala ho eh. Panay na lang po ang alibay. No? Akala nila, palulusutin po mga bossing. Sabi ni Ian, Beer Master, anong klaseng plaster yan? Masyadong halata. Ako po mga boss, talagang yan po ang naisip ko. No? Na parang hindi po totoo yung operasyon. Parang lagyan mo lang ng scotch tape yan eh. O lagyan mo lang ng plaster yan, ng gano'n. Tapos manghiram ka doon sa kapitbahay mo nagkaroon ng tawag dito, na operahan. O, hawakan mo, tas magpicture ka, paawa na. Ganito po ang ginagawa ng House of Representatives. Yung paninira mo, wala kang habas kung sabihin na sinabi sa iyo, na sabi mo, pinilit ka lang ni Dan Fernandez at ni Benny Abante. Hindi mo masagot. O ngayon, dahil nga, siyempre iniisip po ng bayang Pilipinas, no? Totoo kaya yung sinabi ni Grijaldo na ganito? Yung dalawa ang nasisira. Kaya kailangan talaga paatinin ka. Kailangan talaga kuhanin ka. Wala eh. Hindi na po nila, mga kababayan, madadaan po sa RT-RThan lang nila yan. Hindi na po nila madadaan sa pagganyan-ganyan nila yan, mga bossing, no? Kailangan po nilang pagbayaran kung meron silang mga ginawang kasinungalingan. Kailangan po nilang patunayan kung talaga bang ganun ang totoong nangyari na pinilit po sila. Si Bato ang unang umiiyak, Hindi kaya... Tobats, bago ka man mapunta sa sa ICC o sa Daheg, no? Tatanong ko lang, hindi kaya ikaw ang nag-utos dito kay Grijaldo na sabihin yon upang masira po, no? Upang masira ang tiwala ng sambayanang Pilipino, no? Sa Quad Committee. Na talagang nakikita nyo naman po, yung Senado, sinasabi nila, sa Senado kasi, iilan na lang ang marunong doon, iilan na lang ang magaling doon. Pagka napalitan daw po ng mga senador sa 2025, sa next year, baka magkaroon daw po ng matatalinong senador. Dahil ang mamamayang Pilipino, boboto na ng maayos na senador. Siyempre, expect nyo na mawawala sila Bato dyan. Di ba? Ganun na ang nasa isip po ng sambayan ng Pilipino eh. Pag sa Senado, bias kasi puro Duterte ang nandun. Pag sa Kongreso, ayan, mapapaamin at mapapaamin. Di ba? Patas ang paghihiring. Alam nyo ho, sa Kongreso, mga kababayan, talagang sobra-sobra pa nga po ang ginagawa nilang pagbibigay ng pagbibigay ng due process, pagbibigay ng maayos na mga katanungan. Sabi ni BBM versus Ibel, Boss Mark, parang tape lang yan Ganyan ba itsura ng inoperahan? Ewan ko ho dito. Ang importante, mga kababayan, tayo pong mamamayang Pilipino, hindi na po basta-basta nila mapapaniwala doon sa mga panguuto nila. Sabi ni Scorpion 08, mga patient namin undergo rotor cuff surgery a day after, pwede nang lumabas. O, tingnan nyo. Mukha naman ngayon, nakaano nga yun. Di ihiga mo na lang ng gano'n, tas pagkatapos nung hearing, uwi ka na. Kasi mas pinipili ho nila na gawin yung ginawa ni Roque ho. Alin ho? Magtago, no? Iwasan. Hindi naman pwede ganun mangyari, mga boss. Pagkatapos magsinungaling, tapos biglang iiwas na. O hindi ngayon. Maganda po itong hearing na to, mga kababayan. Kailan ba umpisa nito? Baka next year na o baka mamaya umaga. O, panoorin ho natin. But sa ngayon po, dahil linggo dito, mga boss chief sir, magpapahinga na muna ako, no? Mamayang gabi ulit, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Idol nyo, ang arte no?